Ang tanong, kung ang isang bansa ay nag-aayos, nag-aamyenda ng kanilang mga batas, ang church pa kaya? Mas bukas ba ang kanilang kaisipan kaysa sa ating mga Kristiyano na merong Biblia, merong Jesus Christ, merong Holy Spirit? Ang relihiyon, doon naman mas lalong sumikip, kumitid ang kanilang mga utak. Na magkakaiba yung mga pangalan, magkakaiba ng denominasyon, pero nagkakaisa sila sa iisang layunin. Bakit mas maraming organisasyon nasa labas ng church ay mas matino pa kaysa yung mga church ngayon? Hindi ko sinasabi na lahat ng church magugulo. Alright? Hindi ko rin sinasabi na lahat ng organisasyong nasa labas ng church matitino. Pero bakit merong ibang organisasyon, ibang grupo na nasa labas ng church na mas matino pa kaysa yung mga nasa loob ng church ngayon? Tignan nyo ha. Tayo, as a Christian, meron tayong pinagbabasehan na Biblia. Alright? Binabasa natin yan. Meron tayong Holy Spirit, guidance natin. Meron tayong Jesus Christ na nag-iwan ng kapayapaan. O di ba? Meron tayong mga katuruan ng Panginoong Jesucristo na nagpalaya. O di ba? Pero bakit tayo mga Kristiyano magugulo pa kung minsan kaysa sa mga ibang organisasyon na nasa labas ng church? Oo, meron ang iba meron silang Biblia, pinagpapatungan lang ng kamay para manumpa. Pero hindi nila binabasa. Marahil hindi nila binabasa yon. Alright? Wala silang Holy Spirit. Pero bakit mas maayos pa sila? Bakit? So kung titignan po natin, for example, sa isang gobyerno, alright? O isang bansa. Ang isang bansa nagkakaroon ng amendment sa kanilang mga batas o konstitusyon o batas. Dahil nga, naamyendahan nila ang ibang mga batas na hindi na napapanahon, na nalipasan na ng panahon. Kaya nagkakaroon ng pag-aamyenda. Isinasaayos nila dahil nakikita nila na hindi na nga napapanahon. Alright? Merong mas magandang probisyon or pulisiya na dapat ipatupad. So nagkakaroon sila ng pagkakaisa, for example, sa mababang kapulungan sa Kongreso. Alright? Magkakaiba sila ng partido. Iba-ibang mga partidong politikal. Pero nagkakasundo sila, alright, sa iisang goal na maamyendahan ng isang batas, maipasa ang isang batas. Alright? Pero magkakaiba sila ng mga partido politikal. Alright? Doon nakikita yung tinatawag na unity in diversity. Iba-iba ang kanilang grupo. Iba-iba ang kanilang mga political group. Pero nagkakaisa sila sa iisang layunin na gumawa ng isang batas para sa ikabubuti ng mamamayan. Alright? Kung ang isang bansa ay nag-aayos, nag-aamyenda ng kanilang mga batas, ang church pa kaya? Ang church pa kaya na merong Biblia, merong Jesus Christ, merong Holy Spirit, mas matalino ba sila kaysa sa atin? Mas magaling ba sila kaysa sa atin? O mas bukas ba ang kanilang kaisipan kaysa sa ating mga Kristiyano na merong Biblia, merong Jesus Christ, merong Holy Spirit na sinusundan, pinagbabasehan? Bakit sila, mga hindi Kristiyano, mga hindi born again? Sabihin na natin, okay, mga hindi born again. Pero nagkakasundo sila sa isang layunin para sa kabubuti ng kanilang mamamayan. Magkakaiba sila ng mga political groups.
Nag-aaway sila sa mga ideya. Alright? Nagkakabanggaan ng kanilang mga ideya. Nagkakabanggaan ng kanilang kuro-kuro. Pero, nagkakaisa pa rin sila bandang huli. At naipapasa ang isang batas. At naaamyendahan nila ang isang batas. O diba? How much more sa ating mga Kristiyano? Diba nakakahiya? Meron tayong Biblia. Meron tayong katuruan ng Panginoon Kristo. Meron tayong Jesus Christ na tinatawag. Meron tayong Holy Spirit. Diba? Mas bukas ba ang kanilang kaisipan kaysa sa ating mga Kristiyano? Ito ang nakakalungkot, mga kaibigan, mga friend, na kung kailan ang tao ay nabunagin, pumasok sa isang grupo, sa isang relihiyon, doon naman mas lalong sumikip, kumitid ang kanilang mga utak. At isa na ako doon. Noon po yun, mga friend. Alright? Naging dogmatic po ako. Sarado ang aking utak, sarado ang aking isipan, na yung tipong kung ano yung aking naintindihan nung una kong binasa ang Biblia, kung ano ang aking narinig sa mga guro na nauna sa akin, yun na yun yung aking pinanghahawakan. Pero, I thank God. Ako nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil binuksan po niya ang aking kaisipan, binuksan niya ang aking pangunawa na hindi dapat tayo magkukulong sa isang ideya, sa isang interpretasyon, sa isang katuruan na una nating tinanggap. Hindi ko sinasabi na iwan natin ang ating church. Hindi ko sinasabi na layuan natin ang ating mga pastor. Hindi ko sinasabi na umalis tayo at magtayo ng ibang church. Hindi. Dahil kahit na yun, ganun ang gawin natin, umalis tayo o lumayo tayo, magtayo tayo ng iba, kung sarado pa rin ang ating mga utak, wala pa rin improvement. Nagpalit lang tayo ng pangalan. Parang nagpalit lang tayo ng damit na hindi naman naligo. Kahit na bago yung ating mga damit na isusuot, pero kung hindi naman tayo naligo, mabaho pa rin. So ganun yun, mga friend. Para magkaroon talaga ng katiwasayan, para magkaroon talaga ng unity sa loob ng churches, hindi lang sa isang organisasyon, hindi lang sa isang church, kundi sa lahat ng mga churches sa iba't ibang panig ng daigdig. Ano man ang iyong pangalan, ano man ang ating pangalan, ano man ang ating denominasyon, kung tayo ay nagsasabi na sumusunod kay Kristo Jesus, kung tayo ay nagsasabi na believers ng Panginoon Jesucristo, kailangan makita sa atin yung unity in diversity. Ano ibig sabihin nun? Na magkakaiba yung mga pangalan, magkakaiba ng denominasyon, pero nagkakaisa pa rin sa layunin na dalhin ang mabuting balita sa lahat ng kinapal. Yung tipong walang awayan, walang siraan, hindi natin sinisiraan yung ating mga kapwa mananampalataya sa ibang mga church, kahit pa yung mga umalis sa atin na nagtayo ng kanilang church, hindi natin sila sisiraan, hindi natin sila i-label ng kung ano-anong pag-label, katulad ng rebellion, katulad ng disobedience, katulad ng conspiracy. Huwag, mga friend. Lagi nating tandaan na the measure you give, sabi ng Panginoon Kristo, the measure you receive. Ano man ang iyong pag-label sa iyong kapwa, ay ganun din ang pag-label sa iyo. Ano man ang iyong panghusga sa iyong kapwa, ay ganun din ang panghusga sa iyo. Ganun yun. Yun ang aking gustong iparating, ipahiwatig sa inyo, mga friend, na kahit magkakaiba tayo ng pangalan ng mga churches, denominasyon, iwasan na natin yung magsiraan. Iwasan na natin yung magtawagan ng kung ano-anong mga pangalan na hindi naman nakaaya-aya sa pandinig o sa paningin ng Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na manghusga tayo. Dahil ang panghuhusga ay trabaho ng Diyos. Ang trabaho natin is to preach, to teach the Word of God according to the Jesus teaching, according to the applications, interpretations, and applications of the Lord Jesus Christ.
Yun, yung sanang basehan natin. Dahil sabi niya, let both grow together until the harvest. Hayaan natin. Alright? Kung merong gumagawa ng hindi kaaya-aya sa loob ng church, then pagsabihan natin. Kung sila ay tumatayo, okay, disciplinary action. Kung disciplinary action, but not to the point na ititiwalag natin sila. Huwag. Dahil kung itiniwalag natin sila, ang tanong, bubuti ba ang kalagayan nila? Magtitino ba sila? Maganda ba o mabuti ba ang impact nun sa ibang mga members? O mas lalo lang silang nagigilty? O mas lalo lang silang natatakot? Dahil meron ngang batas na kapag sumuway sila, mahuhusgahan din sila. Malinaw naman na dumating ang Panginoon Kristo to fulfill the law, not according to the written word, but according to God's will in a loving way. Alright? Kaya nga sabi ko, kung papaano ang isang bansa ay nag-aabyenda, nagbabago ng kanilang mga konstitusyon, tayo pa kaya na mga church na merong Diyos, merong Biblia, merong Holy Spirit, merong Jesus Christ na pinagbabasehan, tayo pa kaya? So, kailangan natin talagang mag-review. I-review natin yung ating mga pulisiya, yung ating mga rules and regulation, yung ating mga batas, i-review po natin. Yung ating mga bylaws, i-review po natin. Kung iyan ba ay makahesus o hindi, kung iyan ba ay nagdudulot ng guilt o takot sa mga tao o hindi. Kung iyan ay nagdudulot ng takot at guilt sa mga mananampalataya, kailangan na natin talagang baguhin. Kailangan na natin talagang alisin. Alright? Kung hindi man maalis, huwag na nating execute. Huwag na nating i-implement. Pero mas mabuting baguhin po natin. Alright? Dahil kung hindi natin yan binago, yung mga bylaws na yan, alright? Kailangan talaga nating baguhin yung ating mga bylaws. Alright? Dahil kung hindi natin babaguhin yan, kahit na hindi natin ini-implement, pero nandyan pa rin, alright? Tinago natin. At kapag tayo ay lumisan naman, namatay, at merong pumalit sa atin, bubuklatin ulit yon, ibabase na naman nila yon, nandun pa rin yung bylaws. I-implement na naman nila. Magdudulot na naman ng hiwalayan. Magdudulot na naman ng kampihan, awayan. Dahil merong ngang mga laws na yan na pinagmumulan ng away, division ng mga churches ngayon. So, kailangan talaga nating mag-review. I-review po natin yung ating mga pulisiya, rules, and regulation na kung naaayon sa ating Panginoon Kristo, katuruan ni Jesus na nagpapalaya, nagpapagaan, nag-aalis ng guilt at takot, di pagpatuloy natin. Pero kung yan ay nagdudulot ng takot at guilt sa mga tao, kailangan na natin talagang yang baguhin. Dahil kung gagawin natin yan, diyan hihinto talaga ang awayan, hiwalayan sa loob ng mga churches. So yun po, mag-reflect tayo sa ating Panginoon Kristo, and God bless you all.